Kayo dyan sa chat, hindi kayo konsensya dyan. Sobrang dami, oh. Naglakad, gabi. Anong feeling nyo kung mga anak nyo mga yan? Lang kain-kain, tas nang lalakad. Layo ng lalakarin nila. Maraming mga kabataan ang hindi makalingalan dahil sa usok at alikabok. Iba ay sinakay sa ambulansya. Bestlink, how many number of students participated? The exact is 25,262 participants. How many buses? There are 560 buses, Mr. Chair. Chinek ba ng inyong school na yung resort ay kaya mag-accommodate ng 560 buses, kaya magpa-park in their premises? During the planning stage, Mr. Chair, the officials of BCP twice visited the area. Tinanong niya ba doon sa resort ilan kayang bus mag-park dito? According to the resort, Mr. Chair, the number of students who will join the activity, the resort can accommodate those number po. But ang nangyari, attorney, naglakad ang mga estudyante ng ilang kilometro dahil nga hindi kaya ma-accommodate yung number of buses sa area or at least man lang malapit sa area. Kayo dyan sa chat, hindi kayo konsensya dyan. Sobrang dami, oh. Naglakad, gabi. Anong feeling nyo kung mga anak nyo mga yan? Puntabel was chosen because of the area. They had 8 hectares in total, and we were assured of cooperation of the local government unit. Yung wala man lang sa inyo nag-monitor na to make sure na itong 25,000 students na pupunta sa resort for the off-campus activities, kaya ma-accommodate itong number na ito. Yung event po na ito, hindi po sila nag-submit sa amin ng record. Nag-submit sa atin po ay ilang araw po. Okay, so they did not submit the requirements na para mabigyan sila ng permit. Doon sa event po na yun, wala po. Wala silang permit. Wow. Besting, wala kayong permit for that excursion on January 26. Mr. Chair, with respect to the requirements po kasi, with regard to non-curricular activities, Mr. Chair, the submission of reports, the HEI are exempted po to submit po. So bakit ganoon ang pulisya ninyo? So pwede pala sila kahit na hindi na mag-submit ng mga dokumento para ipakita sa inyo na capable sila na mag-handle ng off-campus activities. Yung non-curricular po, Mr. Chair, ay hindi po part po ng curriculum po nila. Okay. Apo. Kaya naman po, binigyan po ng mas flexibility at that time po ang mga ating mga eskwelahan para kung gusto po nilang umattend po sa mga activities, mga sports competition, ay mas madali po sila nakaka-attend Pero po. hindi nyo po na-anticipate na baka magkakaroon problema kung naging flexible o lax pagdating sa off-campus activities, kasama po doon yung pag-excursion. Mr. Chair, ang talaga pong prinsipyo po talaga na sinasabi po namin sa mga eskwelahan ay yung safety and welfare of the students. Isa na rin po sa binigay po na direktiba po ng komisyon ng aming CEB ay tingnan po ulit ang aming guidelines para sa ganun po ay makorek na po namin itong mga sitwasyon po na ito na may mga naging pag-aabuso na rin po sa aming guidelines at sa binigay po namin na flexibility for non-curricular activities. Dapat bago kayo gumawa ng isang policy, pinag-aaralan nyo po. Di ba? Pero sa katakawan, sa pera ng eskwelahan na yan, pinilit. Ayan, marami na aksidente. Kagahaman sa pera. Dahil alam ko ata, nagpapatayo ata yung Bestlink ng another school sa Novaliches. Kaya siguro kukunin ng pondo dyan sa papa-excursion left and right. Mr. Chair, on the part of BCP, the BCP, Bestlink College of the Philippines, sincerely apologizes for what happened in Bataan, Mr. Chair. Attorney Benitez, siguro you banned off-campus activities for life with this school. Really, I'm serious. I-ban mo na. Wala na silang karapatan. May namatay na nga dati. Doon pa lang sana. Mr. Chair, last week po we have issued the resolution to Bestlink. Ito po ang resolution po ng komisyon aside po doon sa downgrading of their authority ay naglagay din po kami ng penalty na suspension to conduct local off-campus activities both